mga pait na dadarama ng puso. And so many people have untreated and unhealed emotional wounds. May mga sugat ng puso na noon pang bata ay nando na hanggang ngayon. Merong gumagaling ng kaunti, pero pag nakakanti at nagagalaw ay muling nagdurugo. Iba't iba na uri ng mga daladalang sakit ng damdamin. Sabi ng Psalm 25, 16 to 18, I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress. Isang dalangin naghuhumiyaw sa langit na sinasabing napakalungkot ko at hirap na hirap ako. Pagaanin niyo po ang aking mga dalahin, palayain niyo ako sa aking mga pagdurusa. Masdan ninyo ang aking mga nararanasang hirap at ang aking kagipitan. Isang dalangin na nagmumula sa puso. Is a cry for help. At sabi nga, every Facebook post is a cry for help. It's a cry for attention, for acceptance, for admiration if possible, and if possible even for romance, for understanding. Kaya yung Facebook ay usong-uso kasi nakakakita ang tao ng paraan para maipahayag ang nadarama. Maiparada ang huling gustong iparada at ipakita sa mundo. Maipagyabang naman ng kaunti ang mga nagagawa at nakakain at napupuntahan. Every Facebook post is a cry for help. Naghahanap ang tao ng atensyon, mapansin, mahangaan, at kung pwede sana, mamahal. Meanwhile, Jesus heals. At ang nakakalungkot sa lahat, napakaraming may sakit, pero si Jesus ay manggagamot. Bakit hindi nagtutugma ang dalawa? Matthew 4:23, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Nagpunta si Jesus sa bawat bayan-bayan, nanggagamot ng lahat ng uri ng sakit, hindi lang ng katawan, kundi maging ng emosyon, at ng espiritu, maging ng isip. The healing of Jesus is not only physical, but more importantly, emotional and spiritual healing. Luke 8:2, some women who had been cured of evil spirits and diseases, including Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. 7 demonyo daw ang pinalayas kay Maria Magdalena, na maaaring ito'y literal na mga demonyong nagtakbuhan or mga kaguluhan ng kanyang isip, mga kabaliwan niya, mga kalituhan, takot, lahat na, pangamba, guilt, pinagsama-sama na parang siya ay inaalihan na ng masamang espiritu pag lahat ito ay nagsasabay-sabay na atakihin siya. Inner, troubling demons, an emotional issue, and Jesus was relevant to all such illnesses. Isang babae ang kakaibang karanasan, Luke 7:37 to 38. A woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Isa sa mga pinakasikat na kwento sa New Testament ng babaeng nagbuhos ng pabango sa Panginoon, ang babaeng niluhaan hanggang mahugasan ng luha ang paa ng Panginoon at halos ay pinunasan niya ng kanyang mahabang buhok ang paang ito na dahil siya ay makasalanan at nakadama ng pagpapatawad at pagpapagaling ni Jesus sa kanyang damdamin. Ganun na lang ang pagtanaw niya ng utang na loob na hindi niya pinansin ang napakarami mga taong hindi nagustuhan ang kanyang ginagawa. And there was a striking contrast, a sinful woman, starring role in the house of a Pharisee. That alone is a message by itself. What cure could be ministered through forgiveness, acceptance, through connectivity, affirmation, and restoration?
Siyempre, lahat ng napapagaling nararamdamang gumaling sila. At gumagawa sila ng paraan para ipahayag, lalong-lalo na sa paraang mapagpasalamat at kumikilala sa kagandahang loob ng nagpagaling na siyang ginawa ng babaeng yon. Jesus healed emotionally sick people. Marami nga sa kanya mga pinagaling, kaya may sakit ang katawan dahil nauna nang nagkasakit ang puso, ang damdamin, ang isip, ang kaluluwa. And Jesus healed emotionally sick people by forgiving them. Tandaan niyo mga kapatid, forgiveness heals. Luke 7:48-49. Then Jesus said to her, "Your sins are forgiven." The other guests began to say among themselves, "Who is this one who even forgives sins?" Yung babaeng yon, nakaramdam na ng pagpapatawad. At lalo niyang natiyak na siya pinatawa dahil inulit pa at sinabi sa kanya ng malinaw ni Jesus. Forgiveness liberates the forgiven. And more than that, forgiving liberates the forgiver. Kung napapalaya at napapagaling ang pinapatawad, napapalaya rin at napapagaling ang nagpapatawad. Kaya maraming nagpapapayo sa inyong lingkod, sabi niya, "Pastor, paano po kaya gagaling ang puso ko na ang sama-sama ng loob? Galit na galit ako sa tiya ko, galit na galit ako sa asawa ko, galit na galit ako sa sarili kong nanay." Isa lang naman ang payo, patawarin mo sila. Huwag ka na maningil. Huwag ka na magtanim ng sama ng loob. At sinagay, gano'n na lang, libre na sila sa mga ginawa nila sa aking mali. Pero sa paglilibre nila, nalilibre ka rin. Ngayon, kung gusto mo silang huwag malibre, sige, itali mo sila. Igapos mo ng mahigpit na mahigpit. Pero sino ang may hawak ng tali? Ikaw. Sino nagbabantay ng tali? Ikaw. So habang itinatali mo siya sa iyong galit, sa kakulangan ng pagpapatawad, ang totoo, nakatali ka rin sa kanya. So pareho kayong makakalaya kung magpapatawad ka. Kung hindi mo siya mahal at ayaw mo siyang patawarin, at least mahalin mo ang sarili mo, patawarin mo siya para ikaw man lumaya na. Dahil habang hindi mo pinapatawad ang isang tao, nakatali ka sa alaala ng mga ginawa niyang mali. Minsan ka lang nalugit na saktan, pero ting maalala mo yon, nauulit ang pagkalugit, pagkasakit. Kaya ang nangyayari, yung mga paggunita ng mga dating mga pait at sakit, mas malala pa sa original na nangyaring sugat sa iyo. Magpatawad. Hindi ka ipinapalugi ni Jesus pag tinuturoan ka magpatawad kasi alam niyang yun lang ang paraan para lumaya ang iyong emosyon. Liberation, freedom, heals the emotion. Kaya yung mga taong sinasakal mo, kinokontrol mo, dinodomina mo, actually, binibigyan mo sila ng sakit. Hirap na hirap sila, may sakit sila. At ikaw man nasasaktan dahil mahirap magbantay, mahirap magkontrol, mahirap magdomina ng kapwa-tao na may sariling kalooban at sariling isip. Pareho kayong mahihirapan. That's why Jesus sets free. Jesus healed emotionally sick people by touching them physically and spiritually. Hinihipo niya ng kanyang sariling kamay ang mga may ketong, mga may sakit, at hinihipo niya ang puso at isip nila sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan at ng kanyang pagpapadama ng walang patakarang pag-ibig. Jesus healed emotionally sick people by accepting them. Kung tutuusin, halos kabaliktaran ang ginagawa ng mga churches in the name of Jesus today. Seldom do Christians forgive those who offend them. Seldom do we touch people physically and spiritually. And all the less, seldom do we accept people. Pag nagiging relihiyoso, humihigpit, dumadami bawal, dumadami batas, dumadami ang tinatanggihan, dumadami ang ipinupwera, dumadami ang itinitiwalag, kabaligtaran ng katuruan ni Jesus. Kaya maraming Kristiyano hindi malaya Maraming Kristiyano hindi gumagaling ang emosyon kasi hindi nagpapatawad, hindi nagpapalaya ng kapwa at ng sarili at walang ginawa kundi manghusga. But with the judgment you pronounce, you will be judged.
And the measure you give is the measure you get. Ang mahirap sa sobrang mahigpit, ikaw din obligadong sundin yung kahigpitan mo dahil nakakahiya naman na ikaw mismo hindi nakasunod. So sa bawat higpit na ipinapataw mo sa kapwa, sinasakal mo rin na yung sarili. Kaya napakadaling mangyaring babaliktad ang relihiyon na sa halip magpalaya ay maggapos, magtali. Sa halip na magpasaya ay nagpapalungkot. At sa halip na umira lang katotohanan ay pagkukunwari ang nagaganap. Kung susundin lang natin si Jesus, lalaya tayong lahat, luluwag, gagaan. Jesus healed emotionally sick people by accepting them unconditionally. Mark 2:15-17. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. For there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Kakaiba talaga ang Panginoong Jesus. Nakikipag-dinner siya, nakikipag-fellowship sa mga latak ng lipunan, sa mga yagit, sa mga itinapon, itinakwil ng simbahan. Nakikipagmabutihan siya, nakikihalubilo, nakikisangkot sa buhay ng mga yon. Bagay na hindi naman nakaligtas sa pamumuna ng mga relihiyoso. Kaya sabi nila, bakit ang amo ninyo nakikipaghapunan sa mga makasalanan? At narinig yun ng Panginoon. Sabi niya, hindi naman mga malulusog ang nangangailangan ng mga gagamot, kundi yung mga may sakit. Kaya ako, nakikipag-fellowship sa mga may sakit nang magamot sila. Hindi ako nakikipag-fellowship sa mga righteous, hindi nila ako kailangan. Naakala mo naman talaga ay may righteous nga. Siyempre, isa yun na dapat naramdaman ng mga religious people na may haplit at may sakit at may pitik yung sinabi ni Jesus. Dahil sila nga kailangan din nila ang Panginoon. Pero bakit hindi nakikipag-fellowship sa kanilang Panginoon? Kasi sobra silang self-righteous. Di naman sila makikinig. Pero tinanggap ng Panginoon ang walang patakaran yung mga itinatakwil ng relihiyon. Hindi dapat trabaho ng relihiyon magtakwil magtanggal, manghiya, manghusga. Dahil hindi yun ang trabaho ni Jesus. We should put Christ back to Christianity. Si Jesus kasi ang nawala sa Christianity, ang naluklok ay yung mga mahihigpit na mga propeta at disipulo. Nawala si Jesus. But in the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Siya ang Lord of Lords. Siya ang authority. Siya ang personification of God the Father in heaven. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Siya ang modelo. Hindi na dapat tayong malito pa kahit kailan. Pairalin lang ang pag-ibig ni Jesus, maraming gagaling. So Jesus loved emotionally sick people and healed them by loving them. Minahal niya yung mga may sakit. Mark 10:20-21. The teacher, he declared, "All this I have kept since I was a boy." Jesus looked at him and loved him. "One thing you lack," he said. "Go, sell everything you have and give them to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Ito kasing mayamang lalaki ito ay sumunod kay Jesus. Sabi niya, "Anong gagawin ko para ako makasunod sa inyo sa kaharian ng langit?" Sabi ng Panginoon, di sundin mo mga kautusan, yun naman ang alam mo, di ba? Niya, nagawa ko na po lahat yan. Sabi ni Lord, kasi alam naman niya, hindi talaga nagagawa yun. Kung sino nakakasunod nun, kung may kulang ka pa, ang yaman-yaman mo, ang daming mahihirap, ibenta mong kayamanan mo, ipamigay mo sa mahihirap, then makakasunod ka na sa akin. Hindi requirement maging mahirap para maging tagasunod ni Jesus. Pero sa lalaking ito, ang hadlang para siya sumunod ay yung kanyang kayamanan.
Kumisa naman, yung kayamanan nandyan, pero hindi hadlang, hindi papanatilihin kang mayaman, mabuti nga mayaman ka. Pero kung ang hadlang ay ang iyong love life, ang iyong sex life, ang hadlang ay ang iyong bisyo, dapat tanggalin yun para walang hadlang. In this particular case, ang hadlang, kayamanan. It's not always the hindrance. So it doesn't follow that everybody should be dirt poor to become a Christian. Sabi niya, nagawa ko na lahat yan. Alam ni Lord na hindi, pero minahal niya yung lalaki. Yung tingin niya, hinagod niya ng tingin na mapagmahal na, kawawa ka naman, hindi mo alam ang sinasabi mo, akala mo okay ka na, pero hindi. At napatunayang hindi, dahil nung sinabi ni Lord na ibenta mo yung kayamanan, iumuwi namang lulugo-lugo itong lalaking ito at walang matamlay kasi hindi niya kayang ipamigay ang kanyang kayamanan. So hindi totoo na sinusunod niya yung mga batas na sinasabi niya. Napatunayan. But in spite of that man and in spite of his mistake about himself and his self-righteousness, Jesus loved him because Jesus is Lord of love. Jesus is not Lord of vengeance, not Lord of anger, not Lord of self-righteousness or judgment. He is a Lord of love. And you know that love heals. That's why Jesus heals. Because Jesus is loving. Jesus healed emotionally sick people by giving their existence, their lives, meaning, and purpose. Pinagaling ng Panginoon ang napakaraming mga sakit ng damdamin, pagkalito, pagkawala ng pagpapahalaga sa sarili, sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng halaga sa tao. At ang halagang ito, sa pinakamadaling paraan, ginawa ng Panginoon na sa pagbibigay niya ng tungkulin, ng duty. Kung minsan, naiinis tayo sa taong utos ng utos sa atin. Pero ang totoo, habang inuutusan ka, pinapahalagahan ka. Ginagawa kang mahalaga. May papel ka. Hindi ka nalilito kung sino ka. Alam mo kung nandun ka sa oras ng pagkain, hindi ka nahihiya dahil nagtatrabaho ka. Sa oras ng sweldo, hindi ka nang lilihim dahil pinagtatrabahuhan mo. Pero subukan mong yung amo mo, di ka utusan kahit isang beses sa loob ng isang linggo. Di ba matatakot kang baka tatanggalin ka na? Baka di ka na kailangan. Kasi kung nabubuhay siya maghapon na hindi ka tinawag ni minsan, ibig sabihin kaya niyang mabuhay na hindi ka tatawagin kahit kailan. So sa pagtawag mo, sa pag-utos mo, sa pag-asa mo, inaasahan mo ang isang tao, sinasandalan mo siya, liba na kay linta. Sa pagsandal mo sa kanya, ibig sabihin, pinapahalagahan mo siya. Because if you like to ignore somebody, hindi kayo gagamit ng bigay niya, hindi niyo siya uutusan, hindi niyo siya aasahan. Si Pedro, 3 beses itinakwil ang Panginoon. Noong ang Panginoon nabuhay na muli, nirestore siya ng Panginoon, John 21:15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa mahal ako nitong mga ibang disciples na to? Yes, Lord, alam niyo, mahal na mahal ko kayo. Kung ganon, pakainin mo aking mga tupa. 3 beses na ulit yon. Bakit? Kasi 3 beses itinakwil ni Pedro si Jesus. Kaya 3 beses nang inaffirm ni Lord na binibigyan siya uli ng ministry. Napaiyak si Pedro nung pangatlo na. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, binibigyan siya ng napakalaking tungkulin. Feed my lambs. Take care of my sheep. Because forgiveness and restoration heals. Kung may nagawa kang mali, yung magulang mo, pagdating mo ng bahay, hindi ka pinapansin. Di ba ang hirap nun? Pero nung pagdating mo, sinabing, hugasan mo yung mga plato dyan, kasali ka uli sa buhay ng pamilya. Tuwang-tuwa ka sigurong nautusan ka, kesa baliwalain ka. The deeper the self-abasement, the higher the upliftment that Jesus gave to people. Kaya yung babaeng makasalanan na hinihiya ng lahat, sa harap ng lahat, sinabi niya, your sins are forgiven.
Ganun ang Panginoon. Pag nagpakumbaba ka, hindi ka tatapakan. Pag nagpakita ka ng kahinaan, hindi ka pagsasamantalahan. Lalo kanyang mamahalin. Lalo kanyang iingatan. At bibigyan kanya ng misyon. Because purpose, meaning, heal. Nakakapagpagaling ng damdamin, yung may papel ka, may halaga. So, ang lahat ng ito ay ginawa ni Jesus. So, what do Christians do? You help others heal emotionally. Sabi ng Panginoong Jesus, kung talagang mahal niyo ako, gagawin niyo lahat ng mga ginawa ko, hihigitan niyo pa. At dahil ako'y nagpagaling, magpagaling din kayo. Do a Jesus, forgive people. Magpatawad kayo para lumaya sila at kayo rin. Sino man yun? Huwag na kayong aalis pa sa bulwagang ito ngayon nang hindi nyo ito nagagawa dahil sayang naman ang oras natin na pag-uusap nito. And after all, forgiving is the only way to be forgiven yourself. And while until you need forgiveness for yourself, forgive others. You help them heal, and you help yourself heal. Tigilan nyo na ang kapaparusa sa mga nagkamali sa inyo. Paparusahan nyo, hindi nyo papansinin. Nakakapagod ding hindi mamansin. So nagturusa din kayo. Paparusahan ninyo na hindi nyo iimbitahin kahit mahal nyo. Hindi nyo lang siguro inaamin, pero hinahanap-hanap nyo din naman na nandun dahil mahal nyo. Huwag na kayo magtanim ng sama ng loob, luma na yan. Huwag na magtampo. Pahihirapan nyo lang yung sarili. Huwag nang manikis. Huwag nang magalit pa. Lalo matanda na kayo, huwag na kayo magalit pa. Ang iksi-iksi na ng oras na nalalagay sa buhay, uubusin nyo pa sa galit. Sayang ang panahon. Do a Jesus. Touch people physically and spiritually. John 4:39, many of the Samaritans that from that town believed in him, meaning Jesus, because of the Samaritan woman's testimony. He told me everything I did, she said. Hindi siya hinipo physically, pero hinipo siya sa puso sa pamamagitan ng atensyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At sabi sa 1 Peter 2:12, live such good lives among the pagans, that though they accuse you of wrongdoing, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Mahihipo natin ang buhay ng mga tao, mga kapatid, sa pamamagitan ng magandang patotoo. Pag napapakita ka ng magandang halimbawa, magandang asal, nahihipo mo ang kanyang espiritu, napapagaling mo siya, natuturuan mo siyang manalig uli sa kabutihan sa Diyos. Meanwhile, bad testimony is a negative, infecting, cursing, spiritual touch. Pagpangit ang ating patotoo, hindi mo man sinasadya, pero nananakit ka ng puso at damdamin ng iba dahil masamang damdamin ang naibibigay mo, masamang halimbawa. At kung dahil sa iyong masamang patotoo ay lumayo sila sa Diyos, ang laki mong pananagutan yon. Good testimony heals. Do a Jesus, accept people. Tanggapin nyo ang mga tao, iba-iba ang tao. Huwag nyo silang piliting maging kamukha nyo mag-isip, kamukha nyo ng mga gusto, kamukha nyo kabilis lumakad, kamukha nyo kahilig maglinis, kamukha nyo gusto ng kainin, iba-iba ang tao kahit sarili nyong anak. Kahit sarili mong kapatid. Dahil bawat isang nilalang ay kumukuha ng mga namanang mga ugali at asal at itsura sa daang libong mga ninuno, baka milyon-milyon pa nga, pag pinagdugtong-dugtong mo ang lahat ng lolo at lola niya sa lahat ng henerasyon, both mother and father side, humugot dito, humugot doon, kaya iba-iba. Walang taong magkatulad. At pahihirapan nyo ang inyong sarili at ang kapwa nyo kung pipilitin nyo maging uniforme ang mga tao at magkakatulad. Accept people, especially yourself, and especially your own children or parents, or brother or sister. Romans 14:1, in a religious way, accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. Kita nyo?
Tanggapin mo yung iba ang pananalig, mahina ang pananalig, hindi makasunod sa mga regulasyon, nagkakamali, nagkukulang, tanggapin mo, at huwag niyong pag-away-awayan ng mga bagay na mga magugulo. Pinagmumula ng debate. Ganyan ba ginagawa ng mga Kristiyano? Kabaligtaran. Pinagpipilitan mo na maging strong yung kapwa mo, pinagpipilitan mo maging kasing banal mo siya, kasing haba ng palda mo ang palda ng kapwa mo, pinipilit mo kung ilan ng verses sa ulado mo, sa ulado ng iyong kapwa. At pinag-aaway-awayan nyo kung ano bang dapat ang pagbibinyag, ano ba dapat ang Lord's Supper, nawawala ba o hindi nawawala ang salvation. Di ba baliktad ang ginagawa ng mga Kristiyano sa turo ng Biblia? Kaya hindi tahimik ang loob. Kaya magulo. Accept people. The moment you realize that you have to accept people, biglang tatahimik ang loob nyo. Kasi siyempre, kumukulo ang loob mo sa mga taong ayaw mo. Pero pag inisip mong, siguro ayaw din niya sa sarili niya. Kaya lang, ano magagawa niya? Namanan niya sa isang katerbang kamag-anak, mga ninuno. Bakit? May original bang tao? Wala. Si Adan at Eva lang. Pagkatapos doon, lahat ng tao kumuha at humugot ng mga minana sa mga magulang. And who knows what kind of genetic pool Adam and Eve had that never showed in their own persons and in their own time, but nevertheless were in their genetic pool that showed later in other generations. Romans 15 rather, 1 to 2 and 7. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up, accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Sabi niya, kailangan tulungan mo yung mahina, yung mga nagkakamali, nagkukulang. Kailangan mo silang alalayan. At hindi yung sarili mo lang ng mga standard ang isatisfy mo, i-impose mo sa kanila, lahat kayo nahirapan na. Ang unahin mo yung ikaluluwag ng damdamin ng iyong kapwa, hindi ikaluluwag ng damdamin mo na ikaw ang masunod, ikaw ang makapangyari, maidikta mo ang pananalig at relihiyon mo sa iba. Hindi ganun ang maka-Diyos na tao. Hindi ganun ang lalaya at hindi ganun ang magpapalaya. Do as Jesus, love people. 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. At may kasunod pa yan, those that do not love, do not know God. Paano malalaman ang tunay na anak ng Diyos? Hindi sa laki ng Biblia ang dala, hindi sa version ng Biblia ang binabasa, hindi sa haba ng damit, nakikilala mo sa kanyang pag-ibig sa kapwa. Paano siya maunawain, mapagtanggap kahit sa mga tao sa tingin niya kulang. John 13:34 to 35, A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Yan yung mapapatunayan na kayo aking alagad kung nag-iibigan kayo. Hindi nagbibintasan, hindi nagchichismisan, hindi nagsisiraan, hindi nagsasaksakan sa likod. Nag-iibigan kayo. Yun nga, mga disciple ko kayo. The command to love supersedes all commands before and after Jesus' earthly ministry. Tandaan niyo mga kapatid, lahat ng utos sa Biblia, bago dumating si Jesus, at lahat ng utos, pagkatapos niyang bumalik sa langit, ay dapat ang nangingibabaw yung utos niyang kaisa-isa to love. Sukatin ninyo ang lahat ng gusto ninyong sunding utos sa Old at New Testament, at dapat pumasa muna sa standard ni Jesus kung loving. Pag hindi loving, ilagay nyo na sa cabinet dahil binigyan na tayo ng bagong utos to love. Do what Jesus give people's existence and lives meaning and purpose. Bigyan nyo ng halaga ang kapwa, bigyan nyo ng papel, payagan nyo at tulungan nyong mag-shine, mag-rise sa kanyang ginagawa. Allow people to accomplish great things so they will feel good
and so that they will contribute something good to the community. In the community, in the church, in the family, in the nation. Romans 12, 4 to 6. Just as each of us is one body with many members, or many body parts, and those body parts do not all have the same function, so in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. Bakit hindi ito sa New Testament? Kasi nagtatalo-talo na yung mga Kristiyano, ganun palang kaaga, kung sino ang mas dakila, sino ang bida, sino ang star, sabing lahat kayo mahalaga. Lahat merong function. So huwag mong pigilin yung iba na mag-achieve para lang ikaw ang sumikat. Make people feel needed. Make people feel important by making them useful. Of course, there's a thin line between making people feel useful and exploiting them, at alam na natin ang pinagkaiba nun. Yung inuutusan mo para maging mahalaga siya at yun naman inuutusan mo dahil tamad ka lang talaga. Magkaiba yun. At alam natin ang pinagkaiba. At mahalaga mga kapatid, let's bring this home. Get emotionally healed yourself. You cannot give what you do not have. Pagalingin ang sarili muna para makapagpagaling din ang kapwa. Alam niyo maraming hindi mabait kasi ang dami nilang natanggap ng mga kalupitan sa kapwa. Nasa ganti mode pa sila. Maraming hindi pala bigay kasi sobrang nang naabuso at nanakawan noong nakaraan. Maraming ayaw na magtiwala dahil sobrang na 1, 2, 3. Pero sabi nga natin, kung hindi kayo makakatakas at aalis doon sa nakaraan, edi iuulit-ulitin nyo lang ngayon at bukas, walang mangyayari sa buhay nyo. Receive forgiveness from God and from other people. Probably the reason why you cannot forgive is because you have not been forgiven. Because if you have experienced forgiveness, if you have received it, you will have enough of it to give it away. The reason why sometimes you don't give anything away is because you don't have it. Kaya ang turo ni Jesus, love your neighbor as yourself. Meaning, love yourself first, and in the same way you love yourself, then love others. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Aminin, ipagtapat, ihingi ng tawad. Madali. Dahil si Jesus na naghirap. Libre, pero hindi mura. Kasi binayaran ni Jesus. Forgiveness is free, but it is not cheap. Because Jesus pays with His own blood. How do you heal yourself also? Let God and others touch you physically and spiritually. Allow people to love you. Don't be too proud. Allow your weaknesses to show so that the strength of others might be ministered to you. Linisin natin ang ating puso para hindi marumi ang pagtingin natin sa mga magandang intensyon ng ating kapwa. Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Baguhin yung puso ko. It all starts with the heart. Philemon 1:7, your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. So dito, pinupuri itong si Philemon. Sabi, sobra mong napataba ang puso ko, napasaya mo ako. Kasi binibigyan mo ng bagong kasariwaan at lakas sa mga tao nasa paligid mo. In other words, you minister to me as you minister to others. And you actually lift me up. For a great leader to say that to somebody very common, that is very uplifting for both of them. Need people, because when they are needed, they feel better. Just don't over-need and over-depend and over-expect from people. But make them know that they're needed. Then find acceptance from God and others who accept you. Mga kapatid na hindi masaya, lalo sa love life,
Huwag niyong ipagsiksikan ang sarili niyo sa ayaw sa inyo. Sasaya kayo. Huwag kayong mamalimos ng pag-ibig. Hindi naman kayo binilikha ng Diyos sa maging pulubi. Huwag kayong hahabol-habol sa tatakbo-takbo. Huwag kayong pilit ng pilit sa aayaw-ayaw. Nag-text kayo, hindi sumagot. Tatagot, sasabihin mo, ba't di ka sumasagot? Yung hindi niya pagsagot, ang sagot. Pag hindi kayo sinagot, sinagot na kayo. Ibig sabihin, ayoko makipag-text sa'yo. Itanim mo na lang sa sarili mo, he's just not into you. Or, she's just not into you. Nothing's wrong with you. Maybe something's wrong with him. Or maybe something's wrong with both of you. Or nothing is wrong with both of you. It's just that hindi kayo tugma. Period. Ayaw, diwag. Kahit nga sa pag-share ng religious message, sabi ng Panginoon sa Matthew 10:14, if anyone will not welcome you or listen to your words, leave that town, leave that home, and shake the dust off your feet. Ayaw nila makinig, di mo mong pilitin. Ayaw pala. Marami namang may gusto. Dito ka pumunta. Tigilan nyo ng kakakatok, ang pintong ayaw magbukas. Maraming pinto na nakabuka, doon kayo pumasok, madali. Huwag ipagsiksikan ang sarili. Find and receive love from God and from others who love you. And of course, give your existence and your life meaning and purpose. But to be able to do that, get beyond your past, your pains and sorrows. Dapat graduate na tayo sa pagtingin sa mga nakaraan na masakit, mapait, mahapdi, malungkot. Lalo yung mga pamilya na may awayan ng last generation, pag inulit nyo pa nga yung next generation, ang next generation na susunod sa inyo mag-aaway-away din. End it. Philippians 3:13, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Kaya alam nyo, kung may ginagawa ako, ito. Nililimot ko na yung tapos na. Ang inaatupag ko, yung darating pa lang. And of course, you want to get emotionally healed? Pray. Connect to God. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. We connect to God through prayer. You plug in to the source of power. So maging prayerful and think positively. Dwell on fruitful, beautiful thoughts. Isa sa mga favorite verses natin, Philippians 4:8. Keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper.
Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Yan ang isipin nyo, yung nakakasaya, nakakapagpatahimik ng loob, nakakapagpapanatag, nakakapagpahupa ng galit. Yun ang isipin, huwag yung kabaligtaran. Focus on more pleasant, meaningful, and satisfying things. Get busy with good things so that there will be no space for bad things in your life. Ecclesiastes 9:10, whatever your hands finds to do, do it with all your might. And of course, you want to heal, have fun. Dapat marunong ka magsaya, marunong kang umbento ng saya kahit ano yung budget. May kasayahan na bagay sa kahit anong budget. So, umimbento ng saya, humanap ng saya, magbigay ng saya. Enjoy life whenever, wherever, however possible. As long as you don't harm your relationship with God and with other people. Si Solomon na napakatalino, ang payo niya sa buhay, Ecclesiastes 8:15. So, I commend the enjoyment of life. Because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Sabi niya, mag-enjoy kayo, humanap kayo ng saya. Yung easily affordable, a drink, something to eat, fun, happiness, para may baon kayong saya habang naglalakad kayo sa maraming landas na malungkot. Yung kaya niyong pasayahin ang sarili, pasayahin. God wants you well. Jesus makes you well. Pero kailangan iwasan ninyo yung nag-i-infect ng ating espiritu, ng kaluluwa, nagpapalungkot, nagpapagalit. Pananagutan nyo yun sa inyong sarili. Go to Jesus. Get healed yourself, and then do a Jesus. Heal others. There is so much suffering around us that are not necessary. Palayain natin ang ating mga sarili at ang ating kapwa. Jesus wants you happy. Jesus wants to heal you. Panginoon namin Diyos, salamat dahil gusto niyo kami pagalingin. At ngayon, O Lord, habang kami po ay nakayuko sa inyong harapan, suriin niyo ang puso ng bawat isa, kami mga kasakitan, mabibigat na damdamin, matatagal na ng mga sakit ng puso. Pawiin niyo po ang mga ito, pagalingin niyo po ang iyong mga anak. Ituro mo sa amin ang aming pananagutan para kami gumaling at magawa namin sa inyong tulong, O Diyos. At sa aming paghahanap ng kagalingan, nawa Panginoon, maging sensitive din kami sa kapwa. Na huwag na namin silang saktan, huwag na namin dagdagan ang mga hirap nila at kami magamit niyo para sila ay pagalingin din. Ituro niyo sa amin yung tunay na diwa ng pagmamahal ni Jesus na iyong anak. At nang sa ganon, ang mga hindi na kailangang dalhin mga sakit sa buhay ay mabitawan na namin, gumaan ang pakiramdam, lumuwag ang dibdib, mapuri namin kayo at matanggap namin ang maraming pagpapalang nakalaan sa iyong mga anak.